Tinanong ng kilalang mandirigmang si Arjuna ang kanyang banal na kutsero na si Krishna kung sino ang pinakadakilang mapagbigay sa buong kaharian. Walang pag-aalinlangang tinukoy ni Krishna si Karna, ang pinakamatinding karibal ni Arjuna sa larangan ng digmaan, bilang huwaran ng kagandahang loob sa buong lupain. Hindi natuwa si Arjuna sa sagot na ito. Kinain siya ng inis sa pag-iisip na baka mas mapagbigay pa ang kanyang karibal kaysa sa kanya. Gayunman wala siyang sinabi. Bagamat napansin ni Krishna ang tila kompetisyong kumikislap sa kanyang mga mata. Matalino at mapagmasid, nagpasya si Krishna na bigyan si Arjuna ng isang mahalagang aral. Isang araw ang lumipas, habang magkasama silang naglalakbay isang gabi, itinuro ni Krishna ang 2 bundok sa malayo. Habang tinititigan ni Arjuna ang mga ito, nagsimulang kumislap ang mga tuktok at magningning sa liwanag. Unti-unting naging solidong ginto ang mga ito. Ngayon Arjuna, wika ni Krishna, may ipapagawa ako sa iyo. Ipamigay mo ang 2 bundok ng ginto sa mga mahihirap na naninirahan sa paanan ng mga ito. Sabihan mo ako kapag na ipamigay mo na kahit ang pinakahuling butil ng ginto. Sabik na patunayan ng kanyang kagandahang loob, tinipon ni Arjuna ang lahat ng mga taga-nayon at buong yabang na inihayag na ipapamahagi niya ang 2 ginintuang bundok sa kanila. Nabighani ang mga tao at umawit ng papuri para kay Arjuna. Lalo siyang ginanahan at buong sigasig na nagsimulang maghukay ng ginto mula sa bundok. Determinado na maipamahagi ang lahat. 2 araw at 2 gabi, wala siyang tigil na nagtrabaho. Walang pagkain, tubig, pahinga o tulog. Ngunit sa kanyang labis na pagkadismaya, nanatiling singlaki pa rin ng mga bundok ang ginto. Habang mas marami siyang hinuhukay, lalo lamang silang tila lumalaki. Sa pagod at pagkabigla, lumapit siya kay Krishna at inamin na kailangan muna niyang magpahinga bago ipagpatuloy ang gawain. Bilang tugon, tinawag ni Krishna si Karna at inilahad sa kanya ang parehong gawain. Nakikita mo ba ang 2 bundok na iyon? Tanong ni Krishna. Oo, sagot ni Karna. Ipamahagi mo ang mga iyon sa mga mahihirap na naninirahan sa paanan ng bundok. Sabihan mo ako kapag naipamigay mo na kahit ang huling butil ng ginto. Walang pag-aalinlangan, tinawag ni Karna ang 2 taga-nayon na noon ay napapadaan. Nakikita niyo ba ang 2 bundok na iyon? Tanong niya. Oo, tugon nila. Ang 2 bundok ng ginto ay sa inyo na. Gawin ninyo rito ang nais ninyo. Wika ni Karna habang nakangiti na parang sikat ng araw. Matapos sabihin ito, yumuko siya kay Krishna at tahimik na lumakad palayo nang hindi man lang lumingon. Nanatiling tulala si Arjuna sa harap ng mabilis at walang pag-aalalang pagkakaloob ni Karna. Nang makita ni Krishna ang pagkabigla ni Arjuna, humarap siya rito at nagsilita ng may lalim at karunungan. Arjuna, wika ni Krishna, sa iyong isipan, ang ginto ay may mataas na halaga at hindi mo namalayang ikaw ay nahumaling dito. Ang iyong paraan ng pagbibigay ay nadungisan ng mga kalkulasyon at ng pagnanais na pag-isipang mabuti kung sino ang karapat-dapat tumanggap. Ngunit ang mga munting pagkalkulang ito ay sumira sa iyong diwa at kalaunan ay napagtanto mong ang kasaganahan ng mga bundok ay lampas sa kanyang taglayin ng iyong isipan, puso at kamay. Naintindihan ni Arjuna ang katotohanan sa mga sinabi ni Krishna
at nakita niya ang kakulangan sa kanyang paraan ng pagbibigay. At si Karna, tanong ni Arjuna sa huli, ang ginto ay walang kahulugan para kay Karna. Sagot ni Krishna, para sa kanya ang tunay na regalo ay hindi ang ginto, kundi ang mismong gawa ng pagbibigay. Wala siyang kailangang kalkulahin, ni hindi niya. Siya naghahanap ng kapalit, walang pagkilala, walang papuri. Ibinigay niya ang lahat ng may malinaw na puso at dalisay na isipan. At matapos magbigay, siya ay nagpatuloy sa susunod na sandali. Iyan, mahal kong Arjuna, ang tunay na tanda ng isang taong nasa landas ng pagkamulat. Ang tunay na diwa ng pagbibigay ay ipinapakita sa mga gawa ni Karna na ang tunay na kagandahang loob ay hindi nasusukat sa material na halaga ng ibinibigay, kundi sa kadalisayan ng layunin sa likod nito. Ang intensyon niya ang siyang pinakamahalaga. Itinuturo ng kwentong ito ang kahalagahan ng hindi pagkakapit sa ari-arian. Ang kakayahan ni Karna na magbigay ng walang pag-aalinlangan o pagkapit ay tanda ng espiritual na kahusayan. Ang kakayahan ni Karna na magbigay at agad na magpatuloy ng hindi lumilingon ay nagpapakita ng kahalagahan ng kasiyahan at pananatili sa kasalukuyan. Kumpleto ang pagbibigay kung hindi na ito pinag-iisipan o inaasam ang kapalit. Ang aral ni Krishna kay Arjuna ay nagpapatibay sa ideya na ang pagiging walang inaasahan at may dalisay na hangarin ay mahalagang sangkap sa landas patungo ng espiritual na pagkamulat. Ang walang kondisyong pagbibigay ni Karna ay refleksyon ng kanyang pakikiisa sa mas mataas na katotohanan. Haribol.